jeep at nabangga ang kasalubong na dalawang motorsiklo. Motor! Ang motor! Diyos ko po, Panginoon ko! Pinatay niya yung mga motor! Ayan na. Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master, reaction video tayo. Bigyan ko na rin kayo ng konting safety tips para sa gagawin natin reaction video. At disclaimer lang, si TTO sa mga may-ari ng video na to, no? Credit to the owner of this video. Comment lang kayo sa mga may-ari ng video na to kasi na-download ko lang to at may mga nakalagay din na si TTO, kaya mukhang hindi rin sa kanila to, at kung kaya may-ari nito ay comment lang kayo para mailagay ito sa caption. May papanoorin tayong video mga master, ano, at magre-react nga tayo at magbibigay din tayo ng konting safety tips para maiwasan natin o malesen natin yung ganitong klaseng insidente. May apply nyo itong mga sasabihin kong safety tips sa mga pang-araw-araw nating buhay, no? Kung madalas kayong bumabiyahe na nakamotorsiklo or four wheels man, ay pwede nyong i-apply ito at siguradong may iwasan natin yung mapapanood yung klase ng insidente, lalo na yung mga kapwa nating riders na may mga grupo, no, na mahilig mag-ride sa malalayang lugar. Applicable to para sa inyo. Nung time na active pa tayo sa mga group ride, no, ay ito yung kadalasang napapansin ko, lalo na kapag may mga bagong rider na baguhan na napapasama sa mga ride. At ito rin yung kalimitan nangyayari na ina-apply namin sa grupo namin para maiwasan namin yung mga mapapanood yung klase ng aksidente. Kayo ay may grupo at isa kayo sa member, or lalong-lalo na kung isa kayo sa officer, ay pwede nyong i-share yung mapapanood nyo. Dahil kalimitan ay may mga bago tayong mga member na hindi alam ang gagawin kapag nag-uumpisa na ang ride or kaorasan na ng ride. So sa video na to mga master, no, umpisa pa lang ay kita ko na yung mali. So kung napapansin nyo itong motor na to na nasa kaliwa ay nag-overtake siya. So hindi natin alam kung kasamahan ba niya overtake niya or hindi nila kasama sa ride, pero kita nyo naman kahit merong kasalubong ay nag-overtake siya. So tatlo agad yung nilampasan niya, at dito may kurbada. Syempre yung kasabayan niya, yung kasamahan yata niya ay nakatabi niya, so parang nailang siguro sa kanya. At ayun na nga, diyan na nga nagsimula yung aksidente, siguro dahil doon sa nag-overtake. So mamaya mga master, papakita ko sa inyo or tuturo ko sa inyo yung tip na sinasabi ko kung paano may iwasan yung mga ganitong klase ng insidente. So sa next video naman tayo mga master. So ayun, sa video na to mga master, ang nakikita ko naman dito ay yung jeep ay nawala ng preno. So kaya bumulusok siya ng ganyan. So sa part na to, ayan, nagka-counterflow na siya at kahit may kasalubong ay dire-diretso siya. So dyan pa lang alam ko na sigurado ako na wala na siya dyan ng preno, kaya hindi na niya maiwasang mag-counterflow. So since pa lusong nga yung kalsada ay ayan na, tapos biglang kurbada, kaya ganyan na yung nangyari. At ang nakikita kong mali dito mga master ay yung biglang pagtigil nitong may camera, no, nung may dashcam. So wag na wag nyo pong gagawin yan at pwede kayong madamay sa aksidente tulad ng ginawa niya. Mamaya ay tuturo ko sa inyo kung ano ba dapat ang tamang gawin kung sakaling maka-encounter kayo ng mga ganyan na insidente, no. So napansin nyo naman biglang tumigil yung may dashcam dito sa tabi. At itong next video naman mga master ay ito yung karaniwan at madalas nangyayari sa mga lungsod, no. So lalong-lalo na sa mga nakamotor. Ito yung madalas na nangyayari sa araw-araw na biyahe. At malimit din ako makakita ng ganito, yung bigla-bigla na lang tumitigil sa gitna ng kalsada. So ano ba dapat ang tamang gawin sa ganyang pangyayari? So kung napansin nyo mga master, umpisa pa lang ay nakatutok na siya or nakapantay na siya sa nasa unahang motor. Yan ang isa sa dapat na hindi nyo po ginagawa. At ayan, kung bakit mamaya malalaman nyo na hindi kayo dapat pumesto ng ganyan kapag may sinusundan kayo sa sasakyan or motor.
So ayan mga master, ito na yung tip na sinasabi ko, no. So disclaimer lang mga master, itong ibibigay kong safety tip sa inyo ay based lang din sa natutunan ko sa isang safety riding seminar, no. So itong position na to ang lagi nyong tatandaan mga master. So ipagpalagay na natin to na itong way na to ay way papunta doon, tapos itong way na to ay papunta doon. So bali two way yan, kabilaan. Then itong formation na to mga master, i-assume nyo na itong mga kandilang to ay mga sasakyan. So ang basic safety tip din mga master ay ang formation na to. So ang formation na to ay for your own safety. So kung motor kayo ay mas safe kung laging ganyan ang inyong position sa pagmamaneho. Regardless kung kayo ay group ride or solo ride, kasi sa solo ride may mga nakakasabayan tayo mga iba't ibang sasakyan or mga motor or mga kapwa nating rider, no. So hindi nyo man sila kasama or hindi nyo man sila kilala, ay mas okay yung ganitong formation. So lagi kayong wag papantay sa nasa unahan nyo. So kung halimbawa nasa group ride kayo, ay mas maganda yung ganitong formation. So number 1, isang example bakit mas okay yung ganitong formation. So halimbawa group ride kayo, no, may overtake sa inyong hindi nyo kasamahan. So ang purpose ng awang-awang na to ay para pwestuhan ng overtake sa inyo, no. So kung halimbawa motor ang overtake sa inyo, pasingitin nyo na, hindi yung gigit-gitin nyo, sumisingit yung isang motor, gagawin nyo gigit-gitin nyo, hindi. Ang purpose niyan kaya may awang kayo dyan ay para doon siya pepesto kung nagmamadali siya. Kung gusto naman niyang dire-diretso at safe naman ay pwede, pero kung halimbawa may kasalubong, yan ang purpose niyan, para mag-isa-isa siyang lampasan kayo. Or kung meron namang isang option ay lahat kayo tumabi tapos padaanin nyo. Kumbaga lahat kayo mag-i-slow down. Kaya sa isang group ride ay meron mga kanya-kanyang designation, no? So ibang topic na yan, pero itong topic natin ngayon ay yan yung pinaka-basic formation. So ito yung pinakang spear nyo or captain. Yan yung laging mauuna. Ngayon, kung halimbawa may na-encounter kayong aksidente or may sumemplang sa inyong mga kasamaan, halimbawa ito or ito or ito, halimbawa ito na aksidente, sumemplang, huwag na huwag kayong titigil sa likuran niya. Ang gawin nyo, kung makakalusot kayo, halimbawa nakalusot na itong nasa dalawang unahan, halimbawa sumemplang si kasamahan nyo or hindi nyo kakilala, huwag na huwag kayong titigil sa likuran niya. Ang gawin nyo, kung may lulusutan kayo, syempre minor, kung may lulusutan kayo, lumusot kayo, alin man dito sa safe na way na nakikita nyo, ay lumampas kayo. Then yung kasunod, huwag na huwag din titigil, lumampas din kayo doon sa unahan ng unang lumampas doon sa sa sumemplang, sa kasamahan yung nauna na sa inyo. Then saka kayo mag-assist, bumaba sa motor, then mag-assist sa paparating ng mga sasakyan. Hindi yung sumemplang si kasamahan nyo or yung hindi nyo kakilalang rider, titigil kayo dyan. Ang reaction nun, baka mamaya yung kasunod nyo, mabundol kayo, parehas na kayo magkarambola. Imbis na malesen yung damage, ay nagkaroon pa ng karamay. So lumusot, then tigil sa tabi, yung kasama mo lusot din, tigil sa tabi, then mag-assist. Huwag yung kung saan sumemplang yung kasama nyo, doon kayo titigil, or dito. Ang impact niyan, baka yung nasa likod nyo, makarambola kayo. Yun yung isang safety tip na pwede nyong gawin sa isang group ride or sa hindi nyo man kakilalang mga rider na nasesemplang. Ganon din doon sa 4 wheels na overshoot yung jeepney, ano. So ang ginawa ng rider, driver na sasakyan, di na nag-overshoot yung jeep. Si sasakyan biglang nagpreno, tapos gumilid ng konti. Ayun yung sinasabi kong mali, na wag nyong gagawin, yung pag full stop sa gitna ng kalsada. Kasi yun nga, kung napansin nyo sa
sa video ay yung nasa likod niya, mamaya baka mabilis yung paparating niya, ay madamay pa rin kayo sa pagkaka-aksidente nung malayo naman sa inyo. So ayun lang mga master, no? So sana may natutunan kayo sa video na to, at disclaimer ulit, ang video na to at ang safety tip na naririnig nyo, napanood nyo ay based lang din sa isang safety seminar na ating nadaluhan. Let's go!